Muling hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng pamilya Marcos na patunayan ng mga aligasyong peke ang larawang ipinost kamakailan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasunod ito na espekulasyong na-detain umano kamakailan ng unang ginang sa Amerika. Una nang giniit ng palasyo na walang katotohanan ang impormasyong ito. Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Noong mga araw na yun ay nandun pa sila sa nasabing venue? Aminado ang Malacanang na bahagyang apektado na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkalat ng fake news. Kaya personal na niya umanong inatasan ang Presidential Communications Office na tugunan ang problemang ito. Ayon sa palasyo, lalo lamang umanong tumindi ang fake news laban sa pamilya Marcos simula na nagkaroon ng lamat ang relasyon ng Pangulo at Vice Presidente. I am not accusing anybody, but a lot of people are propagating misinformation against the President and the country. Muli na maumapila ang Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging mahinahon. Ito'y sa gitna ng plano ng ilang grupo ng mga pro-Duterte na OFW na magsagawa ng No Remittance Week simula sa Biyernes, March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa pag-aresto at pagkakakulong kay Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Paalala ni Yusek Castro sa mga OFW, hindi lamang ang ekonomiya kundi mismong kanilang mga pamilya ang maapektuhan sa pagtigil ng pagpapadala ng remittance. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Sa gitna ng lumalalang ingay politika, giniit naman ng palasyong pananatiling apolitical ng sandatahang lakas. Kasunod dito ng pagpatikos ni Senate President Cheese Escudero sa umunoy pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa aniyay kawalang aksyon ng militar sa ginawang pag-aresto sa kanyang ama. Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin ang militar, ang mga kapulisan, para lamang pagbigyan ang kahilingan ng isang partikular na tao o isang partikular na pamilya. Ang militar po, ang kasandaluhan, ang kapulisan po natin ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya Duterte lamang. Nauna na pinaliwanag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi mandato ng AFP ang law enforcement gaya ng pagsilbi ng arrest warrant sa dating Pangulo. Samantala muling giniit ng palasyo na hindi pa napag-uusapan ang posibilidad ng muling pagsali ng bansa sa International Criminal Court. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.